Magandang buhay sa ating lahat at lalong-lalo na sa aking mga grade 5 student at pati sa mga manonood natin sa FB Live. Ngayon, bilang pang-8 linggo ng ating pag-aaral sa edukasyong pangtahanan at pangkabuhayan, patuloy pa rin nating malinang ang ating kaisipan sa mga bagay na maaaring makatulong sa atin sa pang-araw-araw nating pamumuhay at maging sa hinaharap. Bilang panimula ng araw natin ngayon, mahilingin ko si Lian Joy na bigyan tayo ng isang maikling panalangin upang maging gabay natin sa buong maghapon na ito. Tayo po yung yumuka at manalangin. Panginoon, sa ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Panginoon, walang hanggang papuri po sa taas-taasan. Maraming salamat po sa ibigay ninyo panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Gawan kami ng isang bukas na isip upang kami ay maipasok namin ang mga aralin at mga sinturan sa amin. At malawain ng aralin na makakatulong sa amin sa pagtatagumpay sa buhay na ito. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Kamusta na kayo mga anak? Kung kayo ay nasa mabuting kalagayan, bigyan nyo nga ako ng double thumbs up. Okay. Susundin pa rin natin mga anak ang mga panuntunan sa ating online class para maging maayos at banayad ang takbo ng ating aralin sa araw na ito. Una na nga rito mga anak ang panatilihing bukas ang kamera. Pangalawa, panatilihing naka-off ang mga mikropono. Pangatlo, i-on ang mikropono kung sasagot o may katanungan. Pang-apat, magsalita ng malinaw. At pang-lima, magbigay galang sa mga nagsasalita. At ang panghuli ay makinig at makilahok sa talakayan. Kung naintindihan, bigyan niya ako ng thumbs up sa ating screen. Magaling. Bilang pagbabalik-aral sa ating nakaraang paksa, noong nakaraang linggo, tayo ay magkakaroon ng isang larong tinatawag natin na Game Ka Na Ba? Kung saan tutukuyin nyo o gamit ang inyong mga show me board, isusulat ang iba't ibang uri ng kawayan na binabanggit sa bawat pangungusap. O tutukuyin nyo kung ano yung binabanggit sa bawat talata. Kung ready na ba kayo o game na ba kayo mga anak, pakilabas nyo na po ang inyong mga show me board at ang inyong mga marker. Para sa unang katanungan, isang uri ng namumulaklak na kawayan na likas na matatagpuan sa ating bansa. Ito ay pinaparami sa pamamagitan ng binhi at ginagamitan ng hiwang raiso. Ibigyan kayo ni teacher ng 5 segundo para sumagot. Okay, board up. Pakita nyo nga po ang inyong mga kasagutan. Okay, Anos. 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 Cyril, Anos. Okay, Jamie, Anos. Lian Queen, pakibasa nga po ang iyong sagot. Anos po, ma'am. Okay, tingnan natin kung tama ang sagot na Anos. Magaling. Anos ang tamang sagot. Para sa pangalawang katanungan. Ito ay uri ng kawayang tuwid na may makintab ngunit walang tinik. Umaabot ang taas nito sa 10 hanggang 25 metro na may kapal na 4 hanggang 12 sentimetro. Okay, board up. Pakita niyo po ang inyong mga sagot. Okay. Bayog. Bea, anong sagot mo? Bayog? Andrea? Bayog? Eman? Bayog? Okay. Tingnan nga natin. Pakibanggit mo nga ang sagot mo, Bea. Bayog po. Okay, tingnan natin kung tama ang sagot na bayog. Magaling. Bayog ang tamang sagot na may kapal na 4 hanggang 12 sentimetro. Pangatlong katanungan. Ito ay isang uri ng kawayan na matatagpuan sa bansa sa Asya. Sa Pilipinas, ito ay umaabot sa taas na 14 hanggang 20 metro at nabubuhay sa matataas at mainit na lugar. Five. Okay, board up.
Okay, botong. Botong. Sige, tingnan natin. Botong. James, pakisabi nga ang iyong sagot. Bottom po, ma'am. Okay, tingnan natin kung tama ang sagot na botong. Magaling. Botong ang tamang sagot. Sunod na katanungan. Napaparami ang ganitong uri ng kawayan sa pamamagitan ng pagtatanim ng buto nito. Ginagamit ito sa paggawa ng flute o flauta, handicrafts, at mga disenyo sa parke. Ano kaya ito? 3, 4, 5. Okay, board up. Okay, buho, si Jester, buho. Si Mitch, buho. Daniela, buho. Jaydin, pakibanggit mo nga ang iyong kasagutan. Buho po. Okay, tingnan natin kung buho ang tamang sagot sa paggawa ng flauta or flutes and then handicrafts at iba pang disenyo sa parke. Tingnan natin kung tama, ha? Buho, mahusay. Sunod na katanungan. Ano ang uri ng kawayan na karaniwan ay kumpol sa isang lugar? Mabalahibo at may kapal na 5 hanggang 10 sentimetro. Lumalaki ito mula sa 12 hanggang 20 metro. Ginagamit din ito sa paggawa ng haligi at bubong ng tahanan. Four, 5. Board up. Okay, Sarina, kawayang bolo. Kawayang bolo. Lian, kawayang bolo. Justin, pakibanggit mo nga po ang iyong sagot. Kawayang bolo po. Okay, tingnan natin kung tama ang sagot na kawayang bolo. Mahusay. Kawayang bolo ang tamang sagot. Ito ay karaniwang may tinik at ang mga tangkay nito ay umaabot sa 10 hanggang 25 metro na may lapad na 8 hanggang 15 sentimetro na namumulaklak. Maaari rin itong kainin at ipanggamot. Ano ito? Okay, board up. Tingnan ko nga ang inyong mga kasagutan. Kawayang tinik. Kawayang tinik. Okay, kawayang tinik. Pakibanggit mo nga ang iyong kasagutan, Shania. Kawayang tinik po. Okay, tingnan natin kung tama ang sagot na kawayang tinik. Magaling, kawayang tinik ang maaaring ipanggamot at maaari nating kainin. At panghuling katanungan. Ito ay tuwid at may dilaw na tangkay. Ito ay may taas na umaabot hanggang 17 metro na may lapad na 15 sentimetro. Ito ay makinis at walang tinik. Ano kaya ito, mga anak? 1, 2, 3, 4, 5. Board up. Patingin nga po ng inyong mga kasagutan. Okay, kawayang kiling. Kawayang kiling. Kawayang kiling. Okay, Heart, pakibanggit mo nga ang iyong kasagutan. Kawayang kiling po. Okay, tingnan natin kung tama ang sagot ni Heart para sa panghuling katanungan natin. Magaling. Kawayang kiling ang tamang sagot. Napakahuhusay naman ng mga anak ko na naiintindihan at naaalala pa rin ang mga paksang tinalakay natin noong nakaraang linggo. Bigyan natin ng 5 bagsak at double thumbs up ang ating mga sarili. Handa na ba kayo? Thumbs up na? Okay, kung handa na, ready, go! 1, 2, 3, 4, 5, and double thumbs up. Ngayon, mga anak, bibigyan ulit kayo ng activity kung saan magpapatagisan ng talino or bilis ng pagsagot ang mga lalaki at ang mga babae. Bibigyan kayo ni teacher ng pagkakataon na i-on ang inyong mga mikropono pamaya-maya. Kung saan, tutukuyin nyo kung ano ang mga nasa larawan. Okay? Nauna si Janine, medyo excited si Janine sa pagbubukas ng mikropono. Okay.
Mga anak, pwede nyo na siyang buksan ngayon. Okay, tingnan natin sa open na lahat ng inyong mga mikropono. Okay, kung ready na, paunahan ito ng pagsahag kasi sa mga larawan inyong nakikita. Boys and girls. Okay, ready? Para muna larawan. Okay, tingnan natin. Tingnan natin kung tama ang sagot ng lampshade. Okay, lampshade ang tamang got. 1 point to the boy at 0 point to the girl. Next. Parol. Okay. At ay, tingnan natin kung tama ang sagot na parol. Magaling. Parol. All one na ang mga boys at ang mga girls. Okay, Justin, mapumusay. Kabilis mong magsagot. Meron ng 2 points ng mga boys at 1 point ang mga girls. Tingnan natin kung namin pupunta. Okay, upuan. Next. Tingnan natin kung tama ang sagot. Boys na naman ang nakasagot. Ito lang. Point. At ang girls ay 1 point. Girls, kami tayo. Please na lang pagsagot. At next, nalarawan. Okay, ano ang sagot? Tingnan natin, girls. Okay, basket. Meron ng 2 points at ang boy. Para sa panghuling larawan. Okay, girls, ang narinig kong sumagot, ang sangkalan kaya na ay meron ng 3 point, 4 points sa ating mga points. Okay, ang nanalo sa mga games natin ngayon ay ang mga boys. Paki-off na po ang inyong mga mikropono, mga anak. Okay, kung na-i-off na lahat ng mikropono, double thumbs up na. Okay. Mga anak, ang nanalo sa games natin ngayon ay ang mga boys. So, girls, next time, bilis-bilisan natin ang pagsagot. Okay ba? Base sa mga larawan, o ano ang napansin nyo sa mga larawan o bawat larawan na inyong nakita? Okay, tinan nga natin. Andrea? Mga tangkapang gawa sa kawayan. Okay, base sa mga larawan inyong nakita, dahil tama yung sagot ni Andrea, itong mga larawan na ito ay gawa sa kahoy or kawayan na tumutukoy sa paksa natin ngayon na gawaing kawayan na ginagamitan ng elektrisidad. Sagana sa likas na yaman ang bansang Pilipinas na maituturing or makatutulong sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya. Katulong ang edukasyong pangtahanan at pangkabuhayan upang malinang ang ating kaalaman sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya. Katulong ang edukasyong pangtahanan dito, mga anak. Isa na nga rito ang gawaing kawayan na maaaring makasagot sa mga araw-araw na gastusin natin ang kaalaman at kasanayan sa mga gawaing kawayan na may tuturing nating kawili-wili at kapaki-pakinabang. Maraming uri ng halaman ang matatagpuan sa ating bansa. Lalong-lalo na sa Pilipinas, ang kawayan ay tumutubo sa anumang parte ng ating bansa. Nagiging pangunahin din itong kasangkapan sa paggawa ng tahanan at iba't ibang bagay gaya ng basket, bakol, at bakod. Naintindihan ba mga anak? Thumbs up nga kung naintindihan, kung malinaw. Dahil sa pagpaplano ng ating proyekto, hindi dapat tayo nag-aaksaya ng oras, pera, at atensyon. Kaya kinakailangan natin ng susundin sa pagpaplano ng proyekto. Meron tayong 4 na isinasaalang-alang. Isa na nga rito, yung number 1. Sino sa inyo ang gustong tulungang magbasa? Si teacher. Okay, tingnan nga natin. Pakitulungan mo nga ako, Princess. Sa gagawing proyekto, ang kabutihan at pakinabang ay makukuha.
Pag tayo mga anak ay gagawa ng proyekto, titingnan natin o sisiguraduhin natin yung kabutihan at kapakinabangan na maidudulot nito sa atin. At ang pangalawa, Dan, pakitulungan mo nga si teacher. Okay, Nak? Bago simulan ang proyekto, ihanda muna ang plano ng maayos. Okay, sa pagsisimula ng ating proyekto mga anak, kung kino-consider natin yung kabutihan at kapakinabangan nito, dapat maihanda rin natin yung plano para sa ating proyektong gagawin. Pangatlo, sino ang gustong tumulong kay teacher para magbasa? Okay, Lance? Alamin kung ang materyales ay madaling mahanap. Okay, kung meron na tayong kabutihan at kapakinabangan na makakamit sa ating proyekto at meron na rin tayong maayos na plano dito, titiyakin natin ngayon yung mga materyales na ating gagamitin. Kung ito ba ay madaling mahanap. At panghuli, sino ang gustong tumulong kay teacher para magbasa? Lian Queen? Paghahanda na may pamalas ang pagkamalikhain sa nais na disenyo ng proyekto. Okay, dito na ang naklalabas ang ating pagka-sining o ang ating creativeness sa paggawa ng isang proyekto. Kung ano yung expression ng iyong sarili na pwede mo i-express sa paggawa o pagdidisenyo ng ating proyekto. Okay, thumbs up nga kung naiintindihan ng plano ng proyekto, yung apat na yon. And dadako na tayo sa mga hakbangin sa paggawa ng plano. Ano-ano ba yung dapat natin ikonsidera sa paggawa o hakbang sa paggawa ng ating proyekto? Una ay ang pangalan ng proyekto. Sino ang gustong tumulong kay teacher para magbasa? Okay, Cyril, pakibasa mo nga. Dito makikita ang pangalan ng proyekto. Tiyakin na may pangalan ang proyektong gagawin. Sa paggawa ng proyekto mga anak, titiyakin natin ang pagkakakilanlan ng pangalan ng proyekto upang pagka meron tayong hinanap na proyekto, maaari natin itong makilala agad. Pangalawa, layunin. Sino ang gustong tumulong kay teacher para magbasa? Okay, Janine? Adhikain upang maisakatuparan ang proyekto. Kung meron na tayong pangalan ng proyekto mga anak, dapat meron din tayong layunin. Kung para saan ba ito, ano ba ang kapakinabangan nito, ano ba ang adhikain na dapat i-consider o dapat ipamalas ng proyekto na ito. At ang pangatlo, disenyo ng proyekto. Sino ang gustong tulungan si teacher na magbasa muli? Okay, Claire? Okay, Claire? Mukhang mahina ang registration ng internet kay Claire. So, sino sa inyo ang gustong tumulong kay Claire? Okay, Bea? Ito ay ang paglalarawan ng proyekto. Mahalaga na makita rito ang tiyak na sukat at detalye na kakailanganin upang magsilbing batayan sa paggawa ng proyekto. Okay, sa disenyo ng proyekto mga anak, dito tayo nakatitiyak ng mga sukat at detalye na kakailanganin natin para maging o nagsisilbing batayan natin sa paggawa ng proyekto. Pang-apat, materyales. Sino ang gustong bumasa? Tulungan si teacher sa pagbabasa? Okay, Colleen? Ang mga materyales na gagamitin ay nakadepende sa gagawing proyekto. Dito nakikita ang bilang, sukat at katangian, halaga ng materyales na gagamitin. Okay, sa materyales mga anak, nakadepende ang bilang, sukat at katangian, pati ang halaga ng proyekto gagamitin natin sa paggawa ng proyekto. At panglima, kagamitan. Sino ang gustong tulungan si teacher sa pagbabasa? Okay, James?
Kinakailangan na maihanda ang mga kagamitan upang madaling matapos ang proyekto tulad ng pako, martilyo at iba pa. Anak, kung meron na tayong pangalan ng proyekto, meron na rin tayong layunin ng proyekto, meron na tayong disenyo, meron na rin tayong materyales, ngayon ay kailangan na natin ng mga kagamitan sa paggawa ng ating proyekto. Tulad ng martilyo, pako, glue stick or glue gun at iba pa. At panghuli, pamamaraan. Sino ang gustong tulungan si teacher muli sa pagbabasa? Sarina, ikaw nga anak. Okay, Sarina. Ito makita ang tamang pagkasunod-sunod ng hakbang sa paggawa ng proyekto. Okay, dito sa pamamaraan anak, sa huling hakbangin natin sa paggawa, dito na natin makikita o maisusunod-sunod ang pagkakasunod-sunod sa hakbangin ng paggawa. Ngayon anak, kung meron na tayong plano ng proyekto, hakbangin ng proyekto, meron din tayong mga dapat tandaan sa paggawa ng proyekto. Kung natatandaan niyo pa mga anak, itong mga hakbangin na to, yung 12 hakbangin na to, ay na-discuss na natin noong nakaraang linggo. Ngayon, papahapyawan uli ni teacher at babasahin muli ni teacher para maalala uli natin at maging gabay natin kapag tayo ay gumagawa ng proyekto. Thumbs up na kung naririnig or malinaw pa rin ang rehistro ng salita ni teacher sa inyong mga screen. Okay, una, tiyaking nakasuot ng angkop na kasuotan sa paggawa. Pangalawa, ilagay ang mga kasangkapang sa matibay na lalagyan. Pangatlo, tiyakin na nasa maayos na kondisyon ang mga kagamitan at alam ang tamang paggamit nito. Pumili ng isang maaliwalas at ligtas at malinis na lugar kung saan isasagawa ang ating proyekto. Panglima, sundin ang panuto sa paggawa ng proyekto. Pang-anim, humingi ng payo sa nakatatanda at mga guro kung nangangailangan sa proseso ng paggawa. Lalong-lalo na mga anak kung kayo ay gagamit ng mga matutulis na bagay at gagamitan ito ng elektrisidad. Mabuting humingi tayo ng tulong sa ating guro, sa mga nakatatanda sa atin dyan sa bahay, kila ate, kila kuya, kila mami, kila daddy, kila tito, at kila tita. Pang-pito, iwasan ang pakikipag-usap at ituon lamang ang atensyon natin sa ginagawa nating proyekto. Pangwalo, iwasan ang paglalagay ng matulis at matalas na kagamitan sa bulsa upang maiwasan natin ang anumang aksidenteng idudulot nito. Pangsyam, balutin ang matutulis at matalas na bahagi ng kagamitan. Pangsampo, maging maingat sa paggamit ng mga matutulis at matatalas na kagamitan. Pang-11, tiyaking nakakain at nakapagpahinga ng husto bago tayo gumawa ng proyekto. At panghuli, panatilihing malinis ang lugar na pinaggagawaan ng proyekto upang iligpit ang mga kalat at mga kasangkapan na ito. O di ba mga anak? Sa paggawa ng proyekto, hindi lang dapat ang plano ang ating ikinukonsidera, pati yung mga dapat tandaan sa paggawa ng proyekto para yung proyekto natin maging successful ang kalalabasan. Double thumbs up na kung naiintindihan pa rin si teacher. Malinaw pa rin ba? Okay. Ngayon mga anak, gagawa tayo ng isang proyekto. Sasamahan niyo si teacher sa paggawa ng isang proyekto. Natatawagan natin o pangangalanan natin Kawayang Ilawan. Ano-ano ba ang layunin ng ating gagawing proyekto? Oh, wait lang. Excited ba kayo sa paggawa natin ng proyekto? Excited ba kayo sa paggawa natin ng proyekto? Okay. Ano-ano ang mga layunin sa paggawa ng proyekto natin ngayon? Pakibasa nga po. Sino ang gustong tumulong kay teacher para magbasa? Okay, Queenie? Inaasahang makabuo ng isang wooden lamp gamit ang mga materyales at kagamitan makuha sa pamamagitan. Okay, pakituloy mo pa anak.
Nasusunod ang panuntunang pangkaligtasan sa paggawa. Okay, sa gagawin nating kawayang iulawan, inaasahan na makabuo tayo ng isang wooden lamp na gamit lamang ang mga materyales na makikita natin sa ating paligid. At lalong-lalo na masunod natin yung mga panuntunang pangkaligtasan. Ano yung disenyo ng ating proyektong gagawin? Ayan, makikita nyo sa ating screen. Ayan, napakaganda ng proyektong ating gagawain. Mga materyales na gagamitin. So, sa mga materyales natin na gagamitin, ito ay nahahati sa 4. Kung naiintindihan pa, thumbs up nga mga anak. Okay, nahahati ito sa bilang, sukat at katangian ng materyales, halaga ng bawat piraso, at kabuuang halaga. Ngayon, meron tayong 24 na bilang ng buho sa isang piya sa bawat isa. Bakit ito walang halaga sa bawat piraso? Kasi naging resourceful tayo. Umikot tayo sa ating paligid at nakakuha tayo ng mga materyales na hindi na natin kakailanganing ibili pa. Ngayon, meron tayong isang bilang ng bulb na ang halaga sa bawat piraso ay 18 piso at ang kabuong halaga nito ay 18 piso. Meron din tayong isang bulb receptacles na ang halaga sa bawat piraso ay 25 at ang kabuang halaga nito ay 25 piso. Meron din tayong 2 tornilyo na kung saan ang halaga sa bawat piraso ay 2 at ang kabuang halaga nito ay 4. Bakit naging 4? Para makuha natin ito, imumultiply natin ang bilang ng halaga nito sa bawat piraso. Kaya nakuha yung 4. Meron din tayong isang wire na 1 metro na ang halaga sa bawat piraso ay 28 piso. Na ang kabuang halaga ay 28 piso. Meron din tayong isang plug na ang halaga sa bawat piraso ay 20 at ang kabuang halaga nito ay 20. Meron din tayong isang barnis na ang halaga sa kabuang piraso ay 55 piso at ang kabuang halaga nito ay 55 piso. Isang kahoy na ang sukat nito ay 6 by 6 inches. Bakit wala na naman itong halaga sa bawat piraso? Dito, naging resourceful na naman tayo mga anak. Umikot na naman tayo sa ating paligid upang makakuha ng mga kagamitan na hindi na natin kakailanganing bilhin pa. Meron din tayong bilang ng 5 glue stick, kung saan ang halaga sa bawat piraso ay 10 at ang kabuang halaga nito ay 50. Bakit uli naging 50? Iminumultiply natin yung bilang sa kabuang halaga ng bawat piraso. Thumbs up nga kung naintindihan pa. Double thumbs up nga mga anak. Excited ba kayo sa kalalabasan ng ating proyekto? Okay. Ang susunod, mga kagamitan at kasangkapang gagamitin. Sino ang gustong tumulong kay teacher upang basahin ito? Bea? Screwdriver, pliers, paintbrush, glue gun. Okay, gagamit tayo mga anak ng screwdrivers, pliers, paintbrush, at glue gun. Inuulit ko mga anak na kapag hindi kaya, pwedeng manghingi ng tulong sa mga nakatatanda. Lalo na kapag tayo ay gagawa o gagamit ng mga pwedeng makakos ng aksidente, gaya ng glue gun. Ngayon, dadako na tayo anak sa mga pamamaraan. Ano yung unang pamamaraan? Sino ang gustong tumulong kay teacher? Okay, Heart? Ihanda ang mga kagamitan kailangan sa paggawa ng proyekto. Okay, ihanda natin yung mga kagamitan na gagamitin natin sa paggawa ng proyekto. Pangalawang, pamamaraan. Sino ang gustong tumulong kay teacher? Okay, Eman, ikaw nga anak. Putulin ang mga buho ng 1/5 ang haba at hatiin sa gitna. Okay, puputulin natin ang buho
at hahatiin ito sa gitna. Pangatlong pamamaraan. Okay, tulungan nga uli natin si teacher na magbasa. Anika? Paghiwalayin at balatan ang dalawang strand ng wire at ikabit sa magkabilang tornilyo ang magkabilang dulo ng pinutol na strand ng wire sa valve receptacle. Higpit ang tornilyo. Ikabit dito ang plug na siyang isasaksak sa wall socket. Okay, titingnan natin ngayon kung ano yung pamamaraan nito. Ipapakilala ko ngayon sa inyo si mahiwagang kamay, kung saan siya ang gagawa ng ating proyekto ngayon. Ang sabi dito, paghiwa-hiwalayin at balatan ang dalawang strand ng wire at ikabit ang magkabilang tornilyo, ang magkabilang dulo ng pinutol na strand ng wire sa valve receptacle. Higpitan ang tornilyo, ikabit dito ang plug na siyang isasaksak natin sa wall socket. Okay, tingnan nyo, napakahusay ni mahiwagang kamay. Nakita ba ang proseso ng paggawa? Ang galing ni mahiwagang kamay. Kung kayo ay nahuhusayan kay mahiwagang kamay, thumbs up nga. Okay, next na pamamaraan. Pamamaraang pang-apat. Sino ang gustong tulungan si teacher sa pagbabasa? Okay, anak. Jaden, ikaw nga. Gamit ang screwdriver bilang paghigpit sa screw ay ilagay sa kahoy ang receptacle. Okay, gagamit tayo ng screwdriver. Ngayon mga anak, mag-iingat muli sa paggamit ng mga kagamitan. Ipapakita uli ni mahiwagang kamay kung paano ang gagawin. Sabi dito, gamit ang screwdriver bilang panghigpit. Sa screw ay ilalagay na sa kahoy ang receptacles. Okay, nakikita bang mabuti ang ginagawa ni mahiwagang kamay? Thumbs up nga. Okay, next. Pang-limang pamamaraan. Sino muli ang gustong tulungan si teacher sa pagbabasa? Okay, James? Ihilera ang buho sa gilid ng kahoy gamit ang glue gun. Okay, anak, mag-iingat muli sa paggamit ng glue gun. Sabi dito, ihilera na ni mahiwagang kamay ang mga pinutol na kahoy gamit ang glue gun. Okay, naihilera ba ni mahiwagang kamay? Thumbs up nga kung nakita ng malinaw. Okay, next, pang-anim na pamamaraan. Sino muli ang gustong tulungan si teacher para magbasa? Ralph? Lagyan ng barnis ang proyekto upang higit itong gumanda. Okay, lalagyan na natin ng barnis ang ating proyekto upang ito ay higit na gumanda. O, napakahusay ni mahiwagang kamay, o. Okay, nakita ba ang paglalagay ng barnis sa buho ng ating proyekto? At panghuling pamamaraan, mga anak. Sabi dito, Andrea, pakitulungan mo nga ako. Subuking pailawin ang ginawang proyekto. Susubukin na nating pailawin ang ginawang proyekto. Iilaw kaya ang ginawa nating proyekto? Makikita natin ngayon. Okay, ayan na. Makikita nyo sa ating video. Umilaw ba ang ating proyekto? Okay, ipapakita sa inyo ni teacher kung ano ang itsura ng ginawa nating proyekto. Okay, o, diba kaganda ng ating proyekto? Nakikita bang mabuti? Thumbs up nga. O, napakaganda. Diba sa mga bagay na nakikita lang natin anak sa ating kapaligiran, tayo ay nakakapag-produce na ng isang proyekto na pwede nating gamitin sa ating tahanan at lalo-lalo na pwede natin tong pagkakitaan. Okay, bigyan natin ng 5 bagsak at double thumbs up ang ating mga sarili dahil tayo ay nakabuo ng isang proyekto. Ready na kayo? Ready, go! 1, 2, 3, 4, 5. Double thumbs up. Ngayon, anak, muna tayo sa isang muling activity kung saan lalaruin natin ang Bring Me.
Kukuha ng mga kagamitan na yari sa kawayan. Sa mga manonood natin dyan sa ating FB Live, pwede kayong sumali sa amin sa pamamagitan din ng pag-ikot-ikot sa inyong mga tahanan at kumuha ng mga bagay na yari sa kawayan. Sa ating comment section nyo ito i-comment kung anong klaseng kawayan o yari, kagamitang yari sa kawayan ang inyong nakuha. Bibigyan kayo ni teacher ng 30 seconds para mag-ikot sa inyong mga bahay-bahay. Okay, ready na ba kayo mga anak? Your timer starts now. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, your timer starts. Stop now. Okay, pakita nyo nga sa ating screen ang mga kagamitang kahoy na inyong nakuha. Okay, iisa-isahin natin ngayon kung ano ang inyong nakuha. Akala nyo ba kayo lang ang meron? Meron din akong kagamitang yari sa kahoy. Ang tawag dito ay brush o pangsuklay ng buhok. Tingnan ko nga, Justin, ano ang iyong nakuha? Paitlogan po ng manok. O, talagang lumabas si Justin sa kanilang tahanan para lang kunin ang panitlugan ng manok. Mahusay. Ikaw nga, Shania, ano yan? Anong hawak mo? Kawayang basket po. Okay, magaling. Kawayang basket. Lian, Joy, ano ang nakuha mo? Kawayang gawa po sa... alkansyang gawa po sa kahoy. Okay, alkansyang gawa sa kahoy. Mahusay. Janine, ano ang sayo? Bilao po gawa sa kahoy. Okay, bilaong gawa sa kahoy. Or kawayan. Magaling. Dan, ano ang sayo? Upuan po na gawa sa kawayan. Okay, mahusay. Upuan na gawa sa kawayan. Jester, ano yung hawak mo? Walis po gawa sa kawayan. Alin anak dyan ang gawa sa kawayan? Walis po. Okay, yung tatabnan ng walis ang gawa sa kawayan. Okay, tingnan ko pa nga kung sino ang may mga nakuha. Colleen, ano ang sayo? Sandok po na gawa po sa kawayan. Sandok na gawa sa kawayan. Lian Queen, ano ang hawak mo? Bilao po na gawa sa kawayan. Okay, bilao na gawa sa kawayan. Mukhang natutunan na talaga ang mga kasangkapang gawa sa kawayan. O bigyan uli natin ng 5 bagsak at double thumbs up ang ating mga sarili. Ready? Go! 1, 2, 3, 4, 5 and double thumbs up. Okay, pakibaba ng mga anak ang inyong mga kagamitan. Ngayon, dadako na tayo sa susunod na activity natin. Pakilabas nga ang inyong mga thumbs up emoticons and care emoticons. Hawak na ba mga anak? Okay, try natin kung kayo ay alerto sa pagsagot ng mga katanungan. Ready na ba? Okay, pakitaas nga ang thumbs up. Care emoticons. Thumbs up. Thumbs up. Care emoticons. Care emoticons. Thumbs up. Thumbs up. Okay, ready na sa pagsagot ng ating mga katanungan. Para sa unang tanong, ang kaalaman sa gawain kawayan at kapaki-pakinabang ay maaaring pagkakitaan. Pakitaas po ang inyong mga sagot. Okay, thumbs up kaya? Thumbs up emoticons kaya ang sagot? Si Eman, thumbs up. Si Jester, thumbs up. Si Sarina, thumbs up. Si Mark Jan or si James, thumbs up. Tingnan natin kung tumpak ang sagot na thumbs up. Magaling, thumbs up ang tamang sagot. Para sa pangalawang katanungan,
Ang giant bamboo ay isang uri ng kawayan na maaaring kainin at ipanggamot. Thumbs up or care emoticons? Okay, Andrea, care. Lance, care. Princess, care. Dan, care. O, tingnan natin kung tama ang sagot na care. Magaling, care ang tamang sagot. Pangatlong katanungan. Ang ilan sa mga kagamitang yari sa kawayan ay martilyo, tornilyo, kagamitan sa pagluluto, kutsara, at tinidor. Care or thumbs up emoticons? Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Care, Janine, care, Jadine, care, Andrea, care, si Reg, care. Tingnan natin. Magaling. Care emoticons ang tamang sagot. O mukhang naiintindihan na. O, try uli natin yung pagtaas ng care at thumbs up emoticons. Ready na ba? Okay. Thumbs up emoticons. Care emoticons. Thumbs up emoticons. Thumbs up. Thumbs up. Care emoticons. Okay, alert pa rin. Para sa pang-apat na katanungan. Kakaunti lang ang kawayan o kakaunti lang ang mga kawayan sa Pilipinas. Tingnan ko nga ang inyong mga kasagutan. Okay, care emoticons. Care emoticons si Bea. Okay, si Lian, care emoticons din. Si Queen, care emoticons. Tingnan natin kung tama ang sagot na care emoticons. Magaling. Care emoticons ang tamang sagot. Para sa panghuling katanungan, ang pagsunod sa plano ng proyekto ay kailangan upang makatipid ng oras at pera. Thumbs up emoticons o care emoticons? Okay, tingnan ko nga ang inyong mga kasagutan. Thumbs up emoticons o care emoticons? Okay, si Lian, care emoticons. Anak, paki-focus sa screen para makita ni teacher ang inyong mga sagot. Si Justin, care emoticons. Si Queenie, care emoticons. Tingnan natin kung tumpak ang sagot na care emoticons. Magaling, care emoticons ang tamang sagot. Mukhang talagang natututunan na natin ang mga kagamitan at pakinabang ng kawayan na pwede nating pagkakitaan. Ngayon naman, bakit mahalagang matutunan ang kasanayan sa gawain kawayan sa pagbuo ng plano ng proyekto? Ulitin ko po ang tanong, bakit mahalagang matutunan ang kasanayan sa gawain kawayan sa pagbuo ng plano? Okay, Jester, bigyan mo nga ako ng iyong kasagutan. Ito ay mahalaga upang makatipid tayo sa panahon, oras, at pera. Okay. Ito ay mahalaga para yung oras at pera natin ay hindi nasasayang. Pangalawang katanungan, ano-ano ang nilalaman ng plano ng proyekto? Okay, Reg, ikaw nga anak. Ang lalaman ng proyekto ay pangalan ng proyekto, layunin, disenyo, materyales, kagamitan, at pamamaraan. Okay, may 6 tayong nilalaman ng proyekto, pangalan, layunin, disenyo, kagamitan, materyales, at pamamaraan. Magbigay ng ilang panuntunang pangkaligtasan na dapat sundin kapag tayo ay gumagawa ng proyekto. Bigyan niyo ako ng 4 lang. Mitzi, bigyan mo nga ako ng 1. Tiyaking nakasuot ng angkop nakasuotan sa paggawa. Okay, titiyakin na nakasuot tayo ng angkop na kasuotan sa paggawa. Sino pa? Princess. Ilagay ang mga kasangkapan sa matibay na lalagyan. Okay, ilalagay ang mga kasangkapan sa matibay na lalagyan. Bigyan mo nga ako ng 1 pa. Janine? Balutin
ang matulis at matalas na bahagi ng kagamitan. Okay, babalutin ang matulis at matalas na bahagi ng kagamitan. Okay, isa na lang. Queenie. Pumili ng maaliwalas, ligtas at malinis na lugar kung saan isasagawa ang proyekto. Okay, pipili ng maaliwalas na lugar sa pagsasagawa ng ating proyekto. Ngayon, mga anak, pakilabas nyo nga uli ang inyong mga show me board. Gamit ang show me board, sasagot kayo o babasahin ang mga ni teacher ang mga sumusunod na pahayag at isusulat ang wastong sagot sa pamamagitan ng show me board. Para sa unang katanungan, kung hawak na ang show me board, bigyan nga ng thumbs up si teacher. Okay, para sa unang katanungan, kinakailangan na maihanda ang mga kagamitan upang madaling matapos ang proyekto, tulad ng pako, martilyo, at iba pa. Ano ito? 5 thumbs up or paki-board up ang inyong mga sagot. Pakibasa, basahin ko nga po. Kagamitan, Janine, kagamitan. Anika, kagamitan. Bea, pakibasa nga ang iyong sagot. Kagamitan po. Okay, tingnan natin kung tama ang sagot na kagamitan. Magaling, kagamitan ang tumutukoy sa pako, martilyo, at iba pa. Sunod na katanungan. Ang mga materyales na gagamitin ay nakadepende sa gagawing proyekto. Dito makikita ang bilang, sukat, at katangian halaga ng materyales na gagamitin. Ano ito? 1, 2, 3, 4, 5. Board up. Pakita nga po ang inyong mga sagot sa inyong mga show me board. Okay, materyales. Shaina, materyales. Reg, materyales. Jaydeen, pakibasa nga ang iyong kasagutan. Materyales po. Okay, tingnan natin kung tumpak ang sagot na materyales. Okay, tumpak ang sagot na materyales na tumutukoy sa sukat, katangian, halaga nito. Sunod na katanungan. Ito ay ang paglalarawan ng proyekto. Mahalaga na nakikita rito ang tiyak na sukat at detalye na kakailanganin upang magsilbing batayan sa paggawa ng proyekto. 1, 2, 3, 4, 5. Board up. Pakita niyo po ang inyong mga kasagutan sa ating screen. Okay, disenyo ba? Princess, disenyo. Eman, disenyo. Jester, disenyo. Sarina, disenyo. Justin, pakibanggit mo nga ang iyong kasagutan. Disenyo po. Okay, tingnan natin kung tama ang sagot na disenyo. Magaling, disenyo ang tumutukoy sa sukat, detalye na kakailanganin upang magsilbing batayan sa paggawa. Next. Adhikain upang maisakatuparan ang proyekto. Ano ito? 3, 4, 5. Board up. Pakita niyo po ang inyong mga sagot sa inyong mga show me board. Okay, Lian Pin, layunin. Sarina, layunin. Mark Joseph, layunin. Ikaw nga anak, Cyril, ano ang sagot mo? Okay, mukhang mahina ang rehistro ng internet connection kay Cyril. Sino ang gustong kumulong sa pagsagot sa katanungan na yon? Okay, Dan, ikaw, ano ang sagot mo? Layunin po. Okay, tingnan natin kung tumpak o tama ang sagot na layunin na tumutukoy sa adhikain na maisakatuparan ang proyekto. Magaling, layunin ang tamang sagot. Para sa panghuling katanungan, tiyakin na may mga pangalan ang proyektong gagawin. Ano ito? 4, 5. Board up. Pakita niyo po sa screen ang inyong mga sagot. Daniela, pangalan ng proyekto. Pangalan ng proyekto, Lian Joy. Lian Pin, pangalan ng proyekto.
Anika, pakibanggit mo nga ang iyong kasagutan. Pangalan ng proyekto po. Okay, tingnan natin kung tama ang sagot na pangalan ng proyekto. Okay, magaling. Pangalan ng proyekto ang tamang sagot. Okay, bigyan uli natin ng 5 bagsak at double thumbs up ang ating mga sarili dahil tunay nga na naiintindihan ang paksa natin ngayon. Okay, ready na ba kayo mga anak? Ready, go! 1, 2, 3, 4, 5, and double thumbs up. Para sa karagdagang gawain, iisip ng isang proyekto na maaari nating gamitin na may kinalaman sa gawaing kawayan. Gawan ito ng plano, disenyo, at isagawa ito pagkatapos ay suriin ang natapos na proyekto. Gagamitan natin ito mga anak ng rubrics ng pagmamarka na nahahati sa 5 indikasyon. Ano-ano ito? Kumpletong detalye, malinis na paggawa, pagkamalikhain, orihinal na disenyo, at kabuang disenyo na ang puntos ay 1 hanggang 6 na mapanghusayan, 7 hanggang 9 na katanggap-tanggap, 10 hanggang 12 mahusay, at 13 hanggang 25 pinakamahusay. Okay, thumbs up na kung excited sa paggawa ng proyekto. At kung gusto nyo mga anak na mabigyan pa kayo ng idea sa paggawa ng ating proyekto or makaisip pa ng mga kung ano-anong bagay na makapag-produce ng proyekto, maaari kayo anak tumingin or manood, mag-subscribe sa video o sa YouTube channel ni Sir Robert. Kung saan anak, marami dong mga proseso ng mga paggawa sa mga gawain na pwede nating pagkakitaan. Meron dyan din yung mga dati nating mga lesson na pwede nyong balikan muli para maalala pa rin natin yung mga proseso at pamamaraan ng paggawa. Thumbs up nga kung kayo ay nag-enjoy sa araw na ito, mga anak. Kayo ba ay naligayahan, mga anak? Dahil tayo ay nakapag-produce na naman ng panibagong proyekto na maaari nating mapagkakitaan. Okay, sa ngayon mga anak, dito na nagtatapos ang ating pag-aaral sa ika-8 linggo na sa edukasyong pangtahanan at pangkabuhayan. Maraming salamat sa inyo mga anak, ganun din sa mga manonood natin sa FB Live na patuloy at niyari ang ating session ngayong araw na ito. Ako po si LCA Julian Gurong Isa ng Saragossa Central School. Kasama po ang aking assistant teacher na si Sir Robert Padunan, Teacher 2. Ay nagpapasalamat sa inyo. Ganun din po ang aking mga technical crew na sina Ma'am Erica Cachuela, Sir Gerald Ramos, Ma'am Winnie Guevara, and Ma'am Cecil Nieves. Ganon din po sa aming supportive school principal 3 na si Ma'am Celerina M. Leoncio. At ganon din po sa mabait na aming school district supervisor na si Sir Hilarion Bernardino. At ganon din po, lalong-lalo na po sa aming masipag at mahusay na PSDS na si Ma'am Catalina Patsyat. Maraming salamat po sa ating lahat. Happy birthday, Ma'am.